Before kasi pandemic, nakasama ko na si AJ, si Angeli. So, kilala ko sila in person. Kilala ko sila personally. So, ngayon nagulat ako nung napanood ko yung movie nila sa Viva Max. Sabi ko, grabe, nagawa nila yun. Tapos sabi nila, meron kang project, Pornstar 2, kay Direk Daryl. Sabi ko, hala, meron na agad, kakasign ko lang, 6 days pa lang. So, ngayon tinanggap ko yung Pornstar 2. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko alam na may hubad. So, on the spot, sinabi sa amin na maghubad. Tapos sabi ko, hala, kailangan talaga. As in, hindi naman afford mag-workshop talaga. So, ngayon, ang ginawa ko, naniwala na lang ako sa sarili ko na kaya ko. Kasi gusto ko naman talaga umacting. So, inisip ko na lang na, okay, nakapag-workshop naman ako ng mga 3 sessions. So, kaya ko yan. Basta isa buhay ko na lang siguro. I mean, suotin ko na lang yung character. Hindi isa buhay kasi iba yun kapag sinabuhay. Ibig sabihin ganun ka din sa totoong buhay. So, ngayon, umacting, ayun parang nag-start ako sa acting, nag-extra ako, ganyan. Tapos ngayon nagkaroon ako ng project. Before ako nagkaroon ng project, nag-extra ako sa Kadenang Ginto. Tapos sa The General's Daughter, kaibigan ako doon ni Loisa. Tapos sa Odanay, ang tagal ko na, before pandemic pa. As in, before pandemic pa ako nag-start. Tapos nung nagkaroon ng pandemic, kasi nung before pandemic, nag-aaral pa kasi ako dun. So, minsan na ako nakapag-accept ng mga extra na roles. So, ngayon, nung nagka-pandemic, hindi na ako nag-aral. Hindi na ako pumasok sa school. Kasi sabi ko, sayang naman yung bayad. Parang hindi naman din ako matututo. Kasi wala kaming wifi. Alam nyo yun, nakadata lang ako palagi. So, hindi ko kaya na mag-online class kasi maglalag lang ako. Tapos wala akong laptop, wala akong kahit anong gadget, phone lang. Tapos yung phone ko, ano ba yung phone ko? My phone? My phone yata yung phone ko. So, ayun, ano, hindi ako nakapag-workshop tapos hindi na din ako nag-aral. Pero buti nang tapos na ako ng high school nung nag-pandemic. So ngayon, nung nag-pandemic, doon ako nakapag-isip-isip. Sabi ko, ang boring. Parang 1 year na yon yung pandemic. Ang boring, ganyan. Kasi 2021 ako nag-Viva. Ay, 2020. Ah, tama. 2021 ako nag-Viva. So, tawag dito, nung pandemic kasi, before kasi pandemic, nakasama ko na si AJ, si Angeli. So, kilala ko sila in person. Kilala ko sila personally. So, ngayon nagulat ako nung napanood ko yung movie nila sa Viva Max. Sabi ko, grabe, nagawa nila yun. Yung parang nagulat talaga ako nung napanood ko yun. Kasi yung una ko napanood na movie ay Taya. Yung Taya ni Angeli, ni AJ, ni Sean, yun. So, ngayon, sabi ko, tumawag ako sa manager ko, sabi ko, Tito Jo, paano ba mag-join dyan? Gusto ko na nga lang mag-join dyan para magkaroon ako ng project kasi naman nakatenga ako dito sa bahay tapos wala akong pera. Tapos at least, kapag naman nag-join ako, 'di ba? Parang mas mapapalapit ako sa goals ko. So, ayun. Nung pumunta ako sa Viva, nag-sign ako. Tapos parang after ilang days, tinawagan nila ako, sabi nila, kaka-18 ko lang nun. Kasi 2021 yun. Or 18 na ako yata. Kaka-18 ko lang nun, alam ko eh. So, tinawagan nila ako. Tapos sabi nila, meron kang project, Pornstar 2, kay Direk Daryl. Sabi ko, hala, meron na agad, kakasign ko lang, 6 days pa lang. Tapos, ayun, nagulat ako. Wala kaming workshop no, nung nag-taping kami ng Pornstar 2. So, ngayon tinanggap ko yung Pornstar 2. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko alam na may hubad. As in, hindi ko talaga alam na may hubad yun. Kasi napanood ko yung first, yung kala Ana Halandoni, kay AJ Rabal. Hindi naman sila naghubad doon. So, on the spot, sinabi sa amin na maghubad. Tapos sabi ko, hala, kailangan talaga. Sumawag pa ako sa manager ko. Tapos, ayun, lahat naman kami ginawa yun. So, nakita ko naman na ginawa din nila. So, sabi ko, sige na nga.
pare-pareho naman tayo dito na uma-acting, lahat naman tayo dito, nandito para magtrabaho, 'di ba? So, ayun, hindi talaga ako aware na meron siyang hubad. So, ayun, after nun sabi ko ayoko na. Yung parang feeling ko kasi na-violate ako kasi biglaan. Wala na, nakita na naman ng mga tao. So, bakit pa ako titigil? 'Di ba? Ba't pa ako titigil? Eh di accept ko na lang yung iba pang projects. Kasi kailangan ko din talaga, kailangan ko din eh, 'di ba? Kasi hindi naman kami mayaman eh. So, ayun. So, tinanggap ko yung project. At saka sabi ko naman sa utak ko, acting lang naman yun. Okay, panoodin nyo hangga't gusto nyo. Basta hanggang dyan lang yan. 'Di ba? Hindi nyo yan mahawakan in person unless jowa ko kayo. So, ayun. At saka, never pa ako nagka-jowa nung time na yun. So, kung mapapanood nyo, hindi talaga ako marunong. Tapos, every time na nagkakaroon ako ng project, dun ako natututo. Tapos, every project talaga, kritik ko talaga yung sarili ko. Sinasabi ko, long awkward. Pero yung pinaka-favorite ko na project, yung Bugso. Parang feeling ko na perfect ko na. Feeling ko, believable na akala talaga ng mga tao may jowa ako. Akala talaga ng mga tao, pokpok ako. As in, ang galing ko, di ba? Kasi, natututo ako sa experience. Hindi pa ako nag-workshop noon. So, ngayon, nung nag-stop ako, tinuloy ko yung senior high. So, nag-stop ako ng 2 years eh. Diba? 2022 ako nag-stop. 23, 24, nag-senior high ako. So, ngayon, balik showbiz na ulit. Pero, ang galing, diba? Ang galing nung journey. As in, sobrang na-amaze talaga ako sa journey. Kasi, tawag dito, as in, natupad ko naman yung pangarap ko. Naging artista naman ako. Hindi naman ako napariwara para sa akin na hindi ako napariwara. As in, hindi naman ako yung parang, anong tawag, napariwara. Basta yun. Alam nyo na yun. Kasi hanggang ngayon, 'di ba? Sobrang tagal ko na sa showbiz or sa pagiging sexy. Never talaga ako nag-accept ng mga indecent proposals. So, yun talaga yung pinaka niyayabang ko sa sarili ko.